Sa bawat isa, itutuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ephesians. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Babasahin po natin magmula verse 11. Tapusin na natin hanggang 16. Pero ang focus natin yung verse 13 lang. Importante na makuha po natin yung buong konteksto. Sige po, basahin natin. Verse 11, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo, ang simpleng kahulugan ng Christ likeness. 14, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. 15, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Last verse. Na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Humihingi po kami ng liwanag, Panginoon. Napakadaling pag-aralan ito, Panginoon, na walang bungang pagbabago sa aming mga buhay. Ang dalangin namin at gusto naming matanggap ngayong umaga, Panginoon, ay baguhin mo kami sa wangis ng aming Panginoong Yesus. At alam po namin na ito ang gusto mong gawin sa tulong ng iyong Holy Spirit sa pamamagitan ng iyong banal na salita para sa luwalhati ng iyong pangalan. Amen. Sa ating pag-aaral sa chapter 4 ng Ephesians, kapansin-pansin ang mind ni Apostol Pablo na ito rin ang kaisipan ng Holy Spirit, na ang kanyang isip ay pa-expand ng pa-expand. Nag-umpisa lang sa topic ng unity na dahil sa iisang karanasan natin, mga mananampalataya, sa kaligtasan na nakamit ng Triune God, ay meron tayong spiritual unity ngayon sa bawat isa, na sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan nating pagsikapan na gawing visible sa ating fellowship. Sa susunod, makikita na naman natin ang kaisipan ni Apostol Pablo na mag-expand na naman. Ipinakita niya sa atin na ang spiritual unity na meron tayong mga mananampalataya ay merong diversity, merong pagkakaiba ng spiritual na kaloob na ibinigay sa bawat isa sa atin. At para patunayan ito, sa verse 11, sinabi niya, merong mga iba na tinawag na maging apostol. Yung iba'y propeta. Ang ibig sabihin, hindi lahat. Yung iba'y ebanghelista at ang iba'y pastor at mga guro. Pagkatapos nito,
nag-expand na naman ang mind ni Apostol Pablo. Ibinigay niya ang model kung papaano magpo-function ang isang lokal na iglesia base sa disenyo ng Panginoon. Binigyan niya ng emphasis ang mga teaching gifts upang ipakita sa atin na ang ministry sa loob ng iglesia nag-uumpisa sa pagtuturo ng pastor-teacher na ang layunin ay para ihanda ang mga mananampalataya maging banal upang sila ay maging handa sa paglilingkod. Gamitin nila ang kanilang kaloob upang maglingkod at ito ang magdudulot ng spiritual growth sa buong iglesia. Ito ang disenyo ng Panginoon. Sa loob po ng church, kapag priority ang pag-aaral ng salita ng Diyos at ang mga members, sa mga Kristiyano ay palagi ang exposed sa exposition ng salita ng Panginoon, lalago tayo sa kabanalan. At tayo ngayon ay magiging handa upang gamitin natin ang ating spiritual na kaloob na ibinigay ng Panginoong Hesus para sa ikalalago ng buong iglesia. Sinasabi rin sa atin sa kung ano ang dapat nating hanapin sa isang iglesia, sa isang church. Marami sa mga churches ngayon, ang kanilang priority ay music, activities, entertainment, at iba pang mga gawain upang pasayahin ang mga tao. Walang masama sa mga ito, lalo na kung gagawin natin sa labas ng iglesia. Pero pagdating sa loob ng church, ang dapat hanapin natin unang-una ay ang matapat at consistent na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Na ito dapat ang maging sentro, ang salita ng Panginoon ang dapat na maging sentro sa lahat ng ginagawa sa loob ng iglesia. Ang salita kasi ng Panginoon ang nagbibigay buhay sa atin, ang nagpapabanal at nag-equip sa atin. Ngayon naman sa ating pagpapatuloy, makikita natin sa verses 13 to 16, mag-expand na naman ang mind ni Apostol Pablo. Ipapakita niya sa atin ngayon sa na detalye kung ano ang ibig sabihin o kung ano ang itsura ng lumalagong iglesia. Kapag pinag-uusapan ng ang spiritual growth, ano ang pumapasok sa ating isip? At alam niyo po ba, sa biyaya ng Panginoon, dinitalye ni Apostol Pablo kung ano ang itsura o ibig sabihin ng isang iglesia na lumalago sa pananampalataya. At ang mabilis na makikita natin dito sa verse 13 ay nagiging kamukha ng ating Panginoong Hesus. May ikling application. Una, kapansin-pansin na sa paglalarawan ni Pablo kung ano ang itsura ng maturity ng isang church, wala kang mababasa patungkol sa numbers. Kung ilan ang mga miyembro sa church sa Efeso, kung gaano kalaki ang kanilang annual budget, ito yung portion ng scripture na pinag-uusapan ng spiritual growth ng isang church pero walang numbers. Ang focus ni Apostol Pablo, makikita natin, spiritual. Meron itong itinatama sa maling kaisipan natin patungkol sa maturity. Madali tayong mamangha sa isang church na mabilis na dumami at malaki ang kanilang annual budget. Ang ibig sabihin, ito ang definition natin ng spiritual growth. Masurprise tayo
sa paglalarawan ni Apostol Pablo ng itsura, ng maturity ng isang iglesia. Sa verse 13, sabi nga, ang itsura ng isang church na nag-grow, meron silang pagkakaisa sa salita ng Panginoon, sa pananampalataya. At nararanasan nila ang pag-ibig ni Kristo. At nagiging visible sa kanilang buhay ang bunga ng banal na Espiritu. Sa verse 14, ang sabi ni Apostol Pablo, ang isang church na healthy, matatag siya sa paniniwala niya sa salita ng Panginoon na hindi siya basta-basta mapapasukan ng mga false teachers. Sa verse 15, ang definition ni Apostol Pablo ng isang mature church, pinanghahawakan niya at ipinamumuhay niya ang salita ng Panginoon nang merong pag-ibig. Ang combination ng katotohanan at pag-ibig. So hindi lamang itinatama ang paniniwala natin patungkol sa spiritual growth ng ating iglesia, kundi magkakaroon tayo ngayon ng tamang assessment ng spiritual growth ng ating church o ng individual nating paglago sa pananampalataya. Kapag nakita natin kung ano ang itsura ng tunay na spiritual growth base sa disenyo ng Panginoon, makikita natin mali pala ang direction ng ating buhay. Mali pala ang ating priority. Mali pala ang ginagawa natin. At kapag nakita natin ang ating mga maling ginagawa at itama natin, doon mag-uumpisa ang tunay na maturity. Individually at corporately bilang isang iglesia. Pangalawang application, sa pag-aaral natin ng itsura ng tunay na spiritual growth sa isang church, magiging guide natin ito sa kung paano natin makakamit ang tunay na growth base sa disenyo ng Panginoon. Lahat ng ginagawa natin sa church at mga pagbabago na gagawin pa natin sa ating iglesia, dapat po nakaayon sa katuruan ni Apostol Pablo sa ating text sa kung paano ba dapat mag-grow ang isang iglesia. At ang panghuli na makikita natin dito, ang spiritual growth na tinutukoy ni Apostol Pablo sa ating text ay isang proseso na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya, sa buhay ng ating iglesia. Sa isang tunay na mananampalataya, merong itinanim na new spiritual life, ang Holy Spirit sa buhay mo, na ang life na ito ay kailangang mag-grow. At ang goal ng Panginoon ay gawin tayong kamukha ng ating Panginoong Yesus. Sa isang bagong mananampalataya, gaano man kataas ang iyong pinag-aralan o ang katayuan mo sa buhay o gaano ka man katanda, kung ikaw ay bagong mananampalataya, ang Biblia ay tinuturing kang isang spiritual baby. Normal na marami kang makikita na mali at kasalanan sa buhay mo. Ang mahalaga ay nagpapatuloy tayo sa kaparaanan ng Panginoon sa kung papaano niya tayo baguhin, kung papaano niya tayo i-grow sa ating pananampalataya. At makikita natin na ang spiritual growth natin mostly nangyayari yan sa loob ng iglesia, kung saan naririnig natin ang malinaw na pagtuturo ng salita ng Panginoon.
at natututunan din natin kung papaano tayo mag-pray. At sa loob din ng iglesia, na-exercise ang ating mga graces. Sa loob ng church, natutunan natin na kapag merong nagkasala sa atin, kailangan tayong magpatawad. At kapag tayo ang nagkasala, kailangan tayong humingi ng tawad. Na-exercise natin ito, ang ganitong graces sa loob ng church. Kung papaano maglingkod sacrificially, kung papaano maging humble na inuuna natin ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili, nangyayari yan sa loob ng iglesia. Hindi tayo pwedeng mag-grow na hindi po natin ini-involve ang ating sarili sa isang lokal na iglesia. Ito ang proseso na sinusunod ng Holy Spirit sa buhay nating mananampalataya, sa buhay ng ating church, upang ang spiritual life na itinanim sa ating mga buhay ay ma-feed, may exercise, at dumating sa punto na maging visible sa ating mga buhay ang Christ likeness. Kung ikaw ay nandirito at walang saving relationship kay Jesus, bago mo maranasan ang spiritual growth, kailangan ka munang magkaroon ng bagong spiritual life. Patay ka spiritually, kaya ito ang dahilan kung bakit mas madali ang gumawa ng kasalanan kesa sa sumunod sa kautusan ng Panginoon. Ito ang reason kung bakit wala kang naunawaan at boring sa iyo ang salita ng Panginoon. Ito rin ang dahilan kung bakit napakadali para sa iyo na i-enjoy ang maraming bagay sa mundong ito, pero hindi mo na-enjoy ang Panginoon at ang mga bagay na espiritual. Ito ang dahilan kung bakit mailap ang kasiyahan sa iyong buhay. Dahil tumalikod ka sa Panginoon na siya ang source ng life. Ang kailangan mo ay new spiritual life, na tanging ang Holy Spirit lamang ang makapagbibigay nito sa iyo. Kailangan mong gawin ay manalangin. At palaging dalhin mo ang iyong sarili kung saan na ipapahayag ang mabuting balita. Ang Holy Spirit ay nagbibigay ng bagong buhay tuwing ipinapahayag ang mabuting balita. At doon mo makikita, kapag binigyan ka ng bagong buhay ng Holy Spirit, makikita mo ng malinaw na ikaw ay makasalanan, papunta sa impyerno, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, na tanging ang Panginoong Yesus lamang. Sa pamamagitan ng kanyang perfect na buhay at perfect na pagbabayad ng kasalanan sa cross bilang kahalili, kung ikaw ay magdidepende sa kanya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kapag nagkaroon ka ng tunay na pananampalataya, tunay na spiritual life, doon pa lang mag-uumpisa ang spiritual growth. Sa ating pagpapatuloy, kapag ang isang church, ginagawa niyang priority ang pagtuturo ng salita ng Panginoon, na ang purpose ay para ihanda ang mga Kristiyano sa paglilingkod, kapag sinunod natin ang disenyo ng Panginoon sa kanyang iglesia, magbubunga ng growth sa church na ito. At ito ang dapat nating asahan, ipag-pray, at ipapakita sa atin ni Apostol Pablo. Sa verse 13 lang ang titignan natin kung ano ang itsura ng isang iglesyang lumalago sa pananampalataya. Una, sa verse 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya. Ang church na lumalago sa pananampalataya ay merong pagkakaisa sa kanilang pananampalataya. Ang pananampalataya na tinutukoy dito, hindi po ang pananampalataya na ginagawa natin sa salita ng Panginoon. Hindi po. Ang tinutukoy dito ay ang laman, doktrina, salita ng Panginoon na sinasampalatayanan natin. At ito ay consistent na ito ang tinuturo ng pastor, teacher sa loob ng
iglesia. So ang pananampalataya na tinutukoy dito, ang salita ng Panginoon, doktrina, mga katotohanan sa Biblia. Ang spiritual maturity na tinutukoy ni Pablo ay ang pagkakaroon ng church, ng iisang kaisipan, iisang opinion at pangunawa sa iisang salita ng Panginoon. Kapag regular at madalas na naririnig ng church ang iisang katuruan ng salita ng Panginoon, darating sa punto na ang church, ang mga members, ay magkakaroon ng iisang isip, iisang opinion, iisang pangunawa sa salita ng Panginoon, at ito ay magbubunga ng unity sa ating pananampalataya. Magsasalita tayo ng iisang katotohanan lamang. So magkakaroon ng unity sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Si John MacArthur ang nagsabi, ang disunity sa church ay bunga ng ignorance sa salita ng Panginoon at immaturity. Yan ang naging problem sa church sa Corinth, di ba? Ang pag-aaway nila, ang division na kanilang naranasan ay naguugat sa ignorance. Hindi nila alam ang salita ng Panginoon. Wala silang iisang kaisipan at pangunawa sa salita ng Panginoon. Hindi ba nag-aaway-away ang mga miyembro sa church sa Corinth dahil meron silang kanya-kanyang manok na pastor? Ano ang ugat ng problema? Ignorante sila na ang mga manggagawa ng Panginoon ay lingkod lamang ng Diyos na ipinapahayag ang mabuting balita at ang nagliligtas ay ang Panginoong Yesus na namatay sa krus. So ibig sabihin, ang loyalty ng isang Christian wala sa kanyang pastor kundi ang nasa kanyang Panginoong Yesus na nagligtas sa kanya. Ignorante sila sa katotohanan ito. May mga Kristiyanong nagdedemandahan dahil ignorante sila. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung tayong mga mananampalataya sa Judgment Day ay kasamang hahatulan ang mga unbelievers at ang mga fallen angels, bakit nyo ipinapahatol ngayon yung mga temporary problems nyo sa mga unbelievers? At ang sabi pa niya, hindi pa mas maganda na padaya na lang tayo? Hindi pa mas maganda na sirain na lang tayo kaysa ang pangalan ng Panginoon ang masira? Nakakalimutan nila na ang Panginoong Yesus na nagligtas sa kanila ay mas pinili niyang hindi ipaglaban ang kanyang karapatan. Mas pinili niyang siya ang masira at sirain sa krus upang tayong mga makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang pag-aaway nila ay nagmumula sa ignorance nila sa salita ng Panginoon. Wala silang unity ng mind sa Word of God. Ang sabi pa ni John MacArthur, ang salita ng Panginoon, isa lang yan. Merong unity ang Word of God. Ang mga katotohanan sa loob ng Biblia, hindi po yan nag-aaway-away. Meron lang silang iisang tema. So ibig sabihin, kung tayong mga mananampalataya, meron tayong pinaniniwalaan na iisang katotohanan at naituro ito sa atin sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Panginoon sa loob ng iglesia, ang ibig sabihin magbubunga dapat yan ng unity sa atin. Kasi iisa lang ang naituro sa atin, iisa lang ang pag-iisip natin. Sa kabilang banda naman, kapag mayroong pag-aaway o alitan sa church, kung ano yung degree ng alitan at pag-aaway, yun din ang degree na hindi united ang ating mind sa Word of God. Yun din ang degree ng ignorance natin sa Word of God. Ang isang bunga ng matapat
consistent at matagal na pag-aaral ng salita ng Panginoon, nagkakaroon ng church ng iisang kaisipan sa salita ng Panginoon. Nagkakaroon ng unity sa pananampalataya at sa maraming aspeto ng ating buhay dahil iisa lang ang laman ng ating isip, ang iisang salita ng Panginoon. Makikita yan sa isang church kapag merong usapin, merong issues. Ang isang church na immature, kapag merong usapin, gaano man kasimple, ay lalabas ang iba't ibang kaisipan at kahit sa simpleng issue, ay hindi nila kayang mag-unite. Nag-aaway-away sila sa kung paano i-decide ang simpleng issue sa loob ng church. Bakit? Kasi wala silang iisang mind. Ignorante sila sa salita ng Panginoon. At kapag ang isang church matured, matagal na na-expose sa malinaw na pagtuturo ng salita ng Panginoon, anumang issue na harapin ng isang iglesia na matured, makikita mo, ang problema, imbes na i-divide ang church, ang problema ngayon ang nagiging dahilan para mag-unite ang church. Bakit? Kasi meron lang silang iisang mind. Meron lang silang iisang opinyon at kaisipan. Kasi isa lang ang naiturong salita ng Panginoon sa kanila. Hindi madaling makamit ang ganitong unity sa salita ng Panginoon. Kailangan ng matagal, madalas, consistent na exposure sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, naunawaan ng mga Ephesians ang sinasabing ito ni Apostol Pablo dahil naging pastor nila si Apostol Pablo. Sa Gawa, chapter 19, nagturo ng 3 buwan si Apostol Pablo sa sinagoga sa Efeso. At nang makaranas siya ng opposition, sinama niya ang kanyang mga disipulo, nag-rent sila ng isang hall, isang lugar, Hall of Tyrannus. At sinasabi ng mga commentators na nagturo doon si Apostol Pablo magmula 11 a.m. hanggang 4 p.m. araw-araw. Ang ibig sabihin, 5 hours a day nagtuturo si Apostol Pablo. At ginawa niya ito sa loob ng 2 taon. Imagine po natin ang consumption nila, salita ng Panginoon. 5 hours a day, nakikinig ng salita ng Panginoon sa loob ng 2 taon. Kaya sa Gawa, chapter 19, verse 20, ang resulta sa gayoy lumago at lubos na nanaig ang salita ng Panginoon. Si Sinclair Ferguson ay nagsabi, sa panahon na merong spiritual quickening, ang mga Kristiyano ay nagdidemand at nagdidesire ng intense na pag-aaral sa salita ng Panginoon. Nagdidesire ng maraming oras na pag-aaral, pakikinig sa salita ng Panginoon. Merong commentator na nagsabi, si John Calvin daw, noong panahon niya, sinasabi na nagpipreach siya sa isang linggo ng 5, 6, o 7 times a week. Ito ang pattern na dapat makita sa ating church. Padami ang araw, ang lugar, ang oras na pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. Kung mapapansin po natin, ito ang ating ginagawa. Intentional na dinaragdagan po natin ang feeding natin sa Word of God. Mag-uumpisa pa lang tayo sa service, ay meron ng exhortation. Baka sa iba, sinasabi nila OA. Pero kung ang pagbabasihan natin ay ang salita ng Panginoon, kulang pa ang ating ginagawa. Wala pa tayong evening service. At Lord willing, hindi magtatagal, magkakaroon tayo ng evening service dahil ganito ang disenyo ng Panginoon sa kanyang church. Hindi po nababawasan yung oras, kundi nadaragdagan ang oras, ang araw, na ang church po ay nakikinig sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dahil sa ganitong paraan lang tayo magkakaroon ng unity sa pananampalataya.
Kaya patuloy tayong nagpipray sa disenyo ng Panginoon, hindi lang isang pastor, teacher, ang meron ng isang church. Marami, multiple pastor, teachers. At ito ang dalangin natin. Ang tanong, ikaw na miyembro o mananampalataya, tinitrain mo ba ang iyong sarili sa mahaba, madalas na pakikinig ng salita ng Panginoon? Maraming mga Kristiyano ngayon sa maraming iglesia, hanggang 20 to 30 minutes lang ang oras na kaya nilang pakinggan ang Word of God. Kaya maraming mga churches ngayon, nililimit nila ang oras ng preaching. Hindi pwedeng mahaba kasi aalis ang mga tao, maiinip. Hindi nila kaya yung mahabang oras ng pakikinig sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, sa mga bagong mananampalataya, okay ang ganito. Kasi nga, mahina pa, baby pa, spiritual baby. Pero sa matagal na mananampalataya, na hindi sanay sa mahabang pakikinig ng salita ng Diyos, hindi sanay sa mahabang pag-aaral ng salita ng Diyos, sinyalis ito na malnourished ang spiritual life mo. Sinyalis ito na mahina ang iyong spiritual stamina. Na hindi mo kayang makinig ng matagal. Mahina, weak ang iyong pananampalataya. Alam niyo ba, pwede po natin i-train ang ating mind. May mga pag-aaral na ang madalas palang panonood ng videos sa ating social media account, ang madalas na pag-scroll ng mga pictures. Alam niyo po ba ang reason kung bakit gustong-gusto natin ginagawa ito? Kasi hindi kailangan umandar ng ating utak. Entertainment kasi, nakikinig ka lang. Ang madalas na paggamit natin, exposure natin sa mga videos, pictures sa ating mga social media account, alam niyo po ba, nagsishrink pala yung brain natin, umihina. Kaya pansinin niyo, maraming mga Pilipino, gustong-gusto nila yung nanonood, pero ayaw nila yung nag-iisip at nag-a-analyze. Kasi mahina ang kanilang brain. Kasi tinrain nila ang kanilang utak na nakikinig lang. Tumitingin ng pictures. Tinrain nila ang kanilang mind na hindi gumagana. Kaya naman, pati sa church, ito ang ginagawa nila. Pagdating sa ating pananampalataya, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 12, kailangan matransform ang ating mind. Ang ibig sabihin, kailangan gumana ang ating mind. Kailangan tayong mag-isip, mag-analyze. Pero mahina kasi ang ating mind, kaya hindi natin kaya. Kaya mababaw tayong mga mananampalataya. Imbes na manood ng mga videos at mag-scroll ng mga pictures na wala namang eternal na pakinabang sa iyo, sinasayang mo lang ang iyong oras. Bakit hindi ka magbasa? Bakit hindi ka makinig na sermon? Bakit hindi ka magbasa ng libro na merong eternal na pakinabang sa iyong kaluluwa? Natitrain pa ang iyong mind na mag-analyze, na i-strengthen ang iyong mind. Pagdating mo sa church, kaya mong makinig ng isang oras na preaching na hindi ka napapagod kasi na-train ka. Na-strengthen ang iyong mind. Mahalaga ang personal na pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Pagbabasa ng mga libro na connected o in-explain ang Word of God. Ang direction natin individually at corporately bilang isang church, padami ang oras na i-spend natin sa pag-aaral at pag-meditate ng salita ng Panginoon. At kapag paunti ng paunti ang oras, ang ibig sabihin, nababackslide tayo. Hindi tayo lumalago. So kapag ang isang church, ang priority nga ay ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, darating sa punto, magkakaroon tayo ng unity sa pananampalataya. Pangalawa, ang picture ng isang growing church o growing Christian
Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 13, ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, sa ating Panginoong Yesus. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito ay hindi lamang ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa persona at gawang pagliligtas ng Panginoong Yesus. Kasama ito, ang intellectual knowledge. Pero hindi po nagtatapos sa ating intellectual knowledge. Ito ay tumutukoy sa ating experiential knowledge. Kung sino ang ating Panginoong Yesus at kung ano ang ginawa niyang pagliligtas para sa atin na makasalanan. Ang ibig sabihin, ang knowledge natin patungkol sa ating Panginoong Yesus at sa kaligtasan kanyang nakamit para sa atin na makasalanan, nararanasan natin, totoo sa ating puso, sa tulong ng banal na Espiritu. Ito ang tinutukoy na panalangin ni Apostol Pablo para sa mga Ephesians na ating pinag-aralan, na makamit ng mga Ephesians ang mataas na level ng pananampalataya. Sa Ephesians chapter 3 verse 18, basahin ko muli. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok, kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, ang haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo, na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Para kay Apostol Pablo, ang mataas na level ng pananampalataya, ang mataas na level ng maturity ay ang naunawaan natin ang pag-ibig ni Kristo at nararanasan natin sa ating mga puso at ang Panginoong Yesus ang nagkokontrol sa ating buhay, kaya magmamanifest ang Christ likeness. Ganyan ba ang definition mo ng growth? Sa Filipos chapter 3, verse 8, ang sabi ni Apostol Pablo, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Ang ganitong experiential knowledge ay nakakamit natin kapag ang ating pag-aaral ay nakafocus sa person and work ng ating Panginoong Yesus. Tama, pinag-aaralan natin ang mga kautusan. Pero ang mga kautusan, kung naunawaan natin, palagi tayong tinuturo sa ating Panginoong Yesus. Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, ang sabi ni Apostol Pablo, kapag palagian tayong nakatingin sa glory ng ating Panginoong Yesus, nagiging kawangis natin siya. Sa 1 John chapter 4, verse 19, ang sabi ni Apostle John, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang ibig sabihin, kapag palagian tayong nakatingin sa pag-ibig ng Diyos sa krus ng ating Panginoong Yesus, nagkikreate ito ng pag-ibig sa ating mga puso. Kaya able tayo ngayong ibigin ang Diyos at ibigin ang ating kapwa. At ito ay nangyayari sa pamamagitan ng meditation, pag-aaral ng salita ng Panginoon sa tulong ng Holy Spirit. Ngayon natin makikita ang pagkakaiba ng tunay na maturity sa hindi tunay na maturity. Madalas mong makikita ngayon sa maraming mga Kristiyano, ito sa loob ng Reformed churches, maraming alam sa salita ng Panginoon. Masipag din naman sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Pero ito ang kapansin-pansin. Nawawala ang bunga ng banal na Espiritu. Ang makikita mo ay self-righteousness. Imbes na humility. Masigasig sa pagsunod sa kautusan, pero walang mercy o grace. Ang ibig sa loob po ng church, may experience mo yung ibang mga kapatid na hindi nila nagagawa ang hindi mo ang nagagawa mo. Hindi nila alam ang maraming alam mo. Pero paano mo sila tinitignan? Meron bang mercy? Merong grace? At yun ang attitude. Yun ang Christ-likeness na sinasabi ng Bible.
At kung iniisip natin nakakaangat tayo dahil naglilingkod tayo at meron tayong alam, ang ibig sabihin, nagre-regress ka, hindi ka nag-grow. Maraming alam pero walang pag-ibig sa kapwa. Walang forbearance, walang patience, hindi marunong magpatawad, nagkikimkim ng galit sa puso. Hindi yan ang Christ-likeness. Gaano man tayo kasipag at karaming alam sa salita ng Panginoon, kung wala ang bunga ng banal na Espiritu, hindi yan tunay na growth. Ganito ang nangyayari kapag ang isang Kristiyano, ang kanyang focus at goal niya ay ang makapaglingkod at makasunod lamang sa mga kautusan ng Panginoon. Natatapos sa mga kautusan at hindi nararating ang krus ng ating Panginoong Yesus. Nagiging kamukha sila, hindi ng Panginoong Yesus, kundi ng mga Pariseo. Ito ang common na makikita natin ngayon sa maraming mga Kristiyano ngayon. Ang tinutukoy ni Pablo dito ay ang Kristiyano na merong experiential knowledge ng Panginoong Yesus, na nagmamanifest sa kanyang buhay ang bunga ng banal na Espiritu. Kaya nagiging kamukha niya sa kanyang karakter, pag-uugali, ang Panginoong Yesus. Nakukuha ang ganitong klaseng maturity sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang kaalaman. Importante ang knowledge, ang right knowledge sa Scripture. Pero hindi natatapos sa pagkakaroon ng kaalaman. Ang kaalaman na ito, ang susunod na challenge, paano ito ma-apply sa ating puso. Diyan pumapasok ang prayer, ang meditation, ang self-examination, ang mortification of sin, dahil ang goal natin, hindi lang magkaroon ng kaalaman, kundi maging kamukha ng ating Panginoong Yesus. At kung nararamdaman natin ang burden na ito, na kapag hindi natin na-apply ang alam natin sa salita ng Panginoon, imbes na mag-grow, masisira tayo. At kung alam natin ang kaalaman na ito, magpupursige tayo sa panalangin, sa meditation, sa repentance, sa faith. Pero ang problem, hanggang sa knowledge lang tayo. Nagkaroon tayo ng knowledge, okay na tayo. At hindi natin namamalayan, peke. Ang maturity natin, hindi natin namamalayan, nagpa-backslide pala tayo. Sa ating pag-aaral kanina sa Psalm 6, kapag naranasan natin ang loving presence ng Panginoon at bigla-bigla i-withdraw niya ito, magiging persistent ka sa iyong prayer. Na para bang ang iyong buhay ay nakadepende. Panginoon, ibigay mo sa akin ang iyong loving presence. Ibalik mo sa akin. At kapag binalik ng Panginoon, magiging maingat ka sa iyong devotion, sa iyong prayer life, sa iyong pagsunod. Dahil alam mo, kapag pinabayaan mo ang mga ito, pinabayaan mo ang iyong obedience, mag-grieve ang Holy Spirit. At kapag nag-grieve ang Holy Spirit, hindi magiging komportable ang Panginoong Yesus. Ihina ang ating pananampalataya. Kaya merong tamang role na sa ating pagsunod. Ang gusto nating makuha, hindi yung mga bagay na galing sa Panginoon. Ang gusto nating makuha sa ating pagsunod ay ang Panginoon mismo. Gusto natin siyang maranasan. Kaya importante ang prayer. Study, prayer, meditation, self-examination. Na ang focus ng mga ito, nakikita natin ang ating sin. Pero dapat makarating tayo sa krus ng Panginoong Yesus. Na ang sineselebrate natin ngayon ay ang pag-ibig, ay ang grace, ang mercy, na darating tayo sa punto dapat makalimutan natin ang ating sarili. Ang tamang tanong para i-assess natin ang ating spiritual maturity, hindi man yung naglilingkod ka ba? O masigasig ka ba sa pagsunod sa kautusan? Hindi man yun. Ito yung mga tamang tanong para i-assess natin ang ating sarili. Ang tanong, na-enjoy mo ba ang Panginoon? Kumusta ang prayer life mo? Ang prayer life mo ba, formal lang na basta nakapag-pray ka, okay ka na? O nararanasan mo ang intimacy? Na merong mainit na fellowship sa Panginoon, na tuwing nakikita mo ang maraming kakulangan, weaknesses,
at kasalanan mo, mas lalo mong na-appreciate. Bakit ka tinanggap ng Diyos sa kabila ng iyong pagkamakasalanan? Meron bang ganong klaseng intimacy? Sino? Ano ang focus ng iyong prayer? Alam niyo po ba, merong tamang paraan. Tama na dapat makita natin ang ating pagkamakasalanan. Pero huwag tayong titigil doon. Dahil magiging proud lang tayo. Ang goal ng kautusan, dalhin tayo sa krus. At makalimutan natin ang ating sarili. At alam niyo po ba, kapag nakarating tayo sa krus, sineselebrate natin ang pag-ibig, ang grace, ang mercy ng Diyos. Doon nagsisimula ang healing. Namamatay ang maraming mga idol sa ating puso. Doon nagsisimula na binabago tayo ng Panginoon sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Ang iyong personal devotion mo ba ang pinakamahalagang time mo sa buong araw? Kasi na-enjoy mo ang Panginoon. Ang relationship mo ba sa Panginoon ang pinakamahalaga sa buhay mo? Na gugustuhin mong mawala na ang lahat. Huwag lang ang iyong enjoyment sa Panginoon. Dahil tuwing ka-fellowship mo ang Panginoon sa panalangin, nasa-satisfy ang iyong puso. Merong peace of mind. Merong kasiyahan. Kapag ganito ang ating experience, ay ibig sabihin, nag-grow tayo. Halimbawa, sa Psalm 16:11, ang sabi doon, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Ang kapuspusan ng kagalakan nasa Panginoon. Wala sa mga material na bagay. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. Nararanasan mo ba ang ganitong kasiyahan? Tuwing ka-fellowship mo ang Panginoon sa kanyang salita at panalangin. Sa Habakkuk, chapter 3, verses 17 and 18. Ito ang panahon na magkakaroon ng famine. Ang sabi ni Habakkuk, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. Ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Ang ibig sabihin, magkakaroon ng famine, taggutom, walang pagkain, maraming mamamatay. Pero ito ang sabi ni Habakkuk sa verse 18, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Mahirap ang buhay, pero masaya siya. Kasi ang kanyang kagalakan, wala sa kanyang pagkain. Nasa Panginoon. Ang tanong, nararanasan mo ba ang ganitong klaseng kasiyahan, enjoyment, pleasure? Hindi mula sa mga material na bagay, kundi mula sa Panginoon. At kapag nararanasan natin ito, pa-increase ng pa-increase yan. Hanggang sa ma-enjoy natin fully ang Panginoong Yesus sa langit. At yan ang eternal life na sinasabi ng Bible na ibinigay sa atin. Ang magkaroon tayo ng experiential knowledge. Ito ang sukatan ng maturity ng isang church, ng isang individual na mananampalataya. Pwedeng masigasig ka sa pagsunod sa kautusan, sa paglilingkod, sa gawain ng Panginoon. Marami kang alam sa salita ng Panginoon, pero hindi mo nararanasan ang Panginoong Yesus sa iyong buhay. Nakakalungkot, pero ito ang common experience ng maraming mga Kristiyano. Hindi nakakaabot sa krus ng ating Panginoong Yesus. At dahil dito, alam niyo po ba, kapag hindi nag-worship ang ating mga puso araw-araw, ang ibig sabihin, lumalago ang kasalanan sa ating mga puso. Dumarami ang mga idols sa ating mga puso. At ang ating sugat, palalim ng palalim. At masasyak na lang tayo, bigla-bigla, ang isang kapatid na masigasig naman sa paglilingkod, bakit gumawa ng public sin?
Ang isang kapatid na marunong naman at nagpipreach pa ng Word of God, nag-commit ng adultery. Ang isang kapatid na masigasig naman sa paglilingkod, bakit nag-backslide? Bakit tumalikod? Kasi hindi naman talaga nararanasan ng tunay na maturity. Kaya darating sa time, nasasabog yan talaga. Nasabog. Oras lang ang binibilang natin, pero sigurado sasabog yan. At masisira ang ating mga buhay. Ang goal natin araw-araw sa ating daily devotion ay mag-worship. Mag-worship. Importante na makita natin ang ating mga kasalanan tuwing nakikita natin ang mga kautusan. Pero dapat ito ang magtulak sa atin. Na-enjoy, ma-appreciate natin. Pag-ibig, mercy, biyaya, ang wisdom, ang holiness ng Panginoon sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Yesus. At kapag naranasan natin araw-araw ang pag-ibig ng Panginoon, nag-worship araw-araw ang ating mga puso sa pamamagitan ng ating reading, meditation, at prayer, alam niyo po ba, paunti-unti, binabago ng Panginoong Yesus ang ating mga puso. Hindi natin napapansin yan. Binabago. At katagalan, magiging visible yan sa ating buhay. Magiging visible ng paunti-unti ang humility, ang love, ang mercy, ang grace, ang patience, ang forgiving spirit. Dahil nagiging kamukha na natin ang ating Panginoong Yesus. Ito ang tunay na sukatan ng maturity. Ang tanong, kumusta ka sa iyo? Pananampalataya. Alam niyo po kung maunawaan lang natin, lahat ng problema natin nabuugat sa ating immaturity. At ang hinahanap natin joy, pleasure, prosperity, satisfaction, mahanap natin sa ating maturity. At kung persuaded tayo sa katotohanan ito, bibigyan natin priority ang ating spiritual growth. At ito ang priority ng ating church. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng kalinawan sa aming mga puso at isipan. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang, Panginoon, sa tulong ng iyong Holy Spirit ang mayroong power na i-persuade kami kung gaano kahalaga ang iyong mga salita, kung gaano kahalaga na maranasan namin ang mga ito, kung gaano kahalaga na maging kamukha kami ng aming Panginoong Yesus. At ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na nagbibuild ng iyong iglesia. Tulungan mo po kami na maging matapat sa kaparaanan na dinisenyo mo, Panginoon. Ang matapat, consistent at madalas na pag-aaral, pagtuturo ng iyong banal na salita upang ang iyong iglesia ay ma-equip na gamitin ang kanyang kaloob na iyong ibinigay, Panginoon, na ito magdudulot ng spiritual growth sa iyong church. Dalangin po namin ito, Panginoon, alang-alang sa glory ng iyong pangalan. Amen. Amen. Tatayo po tayo, awitin natin ang ating closing